Tayo po ay naitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Kapatid at mga kapanalig, sa atin pong pagdulog sa hapag ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, ating dalhin sa Kanya ang lahat ng ating mga panalangin, ang lahat ng ating mga kahilingan. At atin din pong isama at alalahanin sa banal na pagdiriwang na ito, ang mga panalangin at mga kahilingan ay pinagkakatiwala sa atin ng ating mga kapwa, lalong-lalo na ang mga may karamdaman. Naway tugunan ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga kahilingan. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakamali sa Diyos. At tayo'y humingi sa Kanya ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam ng mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonia, at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trumpeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit na isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito'y narinig ko ang wari, pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit, at umaawit ng ganito: Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, Purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, Isulat mo ito: Mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng Kordero.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang inaanyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang aanyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang aanyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang aanyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang aanyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Mapalad ang aanyayahan ng korderong ikakasal. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi na Jesus sa kaniyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ang mga hukbo, ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.
Muli, magandang umaga po sa ating lahat mga kapanalig. So tayo po ngayon ay nasa Huwebes ng huling linggo ng pangliturhikong kalendaryo ng ating simbahan. Sapagkat ngayong darating na linggo ay papasok na po tayo sa unang linggo ng panahon ng pagdating. Panahon ng Adbiento. Kaya lahat ay may katapusan, ngunit sa pagtatapos ay may panibagong simula. Madalas natin naririnig sa ating mga kapwa minsan yung walang forever, no? Walang magtatagal. Kung ating babalikan po yung ating unang pagbasa, kahit na yung itinuturing na dakila at makapangyarihang lungsod ng Babylonia ay nagtatapos, no? Lahat talaga ay may katapusan. Lahat at ang bawat may simula ay may katapusan. At totoo ito sa buhay nating lahat, no? Sapagkat tayong lahat balang araw ay uuwi sa kung saan man tayo nanggaling, sa piling ng ating dakilang tagapaglikha. Kung kailan, yon ang hindi natin alam. Kaya yun yung ating dapat paghandaan, sapagkat matatapos ang lahat. At ang nagbibigay lamang po sa atin ng pag-asa at lakas ay ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na magtatapos ang lahat, mawawala ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos ay matutupad, lalong-lalo na sa mga nananampalataya sa Kanya. Kapatid, sa atin pong ebanghelyo po ngayon ay nakakatakot yung sinasabi, sapagkat magkakaroon ng mga palatandaan, magkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa daigdig at maging sa mga buhay ng mga tao. Kaya marahil ang challenge sa bawat isa sa atin ay paghandaan ang bawat araw ng ating buhay, sapagkat hindi natin alam kung kailan ang takdang panahon, kung kailan ang takdang oras na kung saan darating ang anak ng tao sa buhay natin. Kaya dapat maghanda. At kapag sinasabi nating maghanda, ano ba yung dapat nating ihanda? Ano ba yung dapat nating gawin? Madalas, ang sinasabi ng ating mga kapwa kapag narinig nila yung salitang maghanda ay ang magdasal, ang pagsisihan ng mga kasalanan. Tama naman po iyon, ngunit hindi sapat. Sapagkat ang tunay na paghahanda ay dapat sinasamahan ng mga mabubuting gawa. Yan yung tunay na paghahanda. Sapagkat darating tayo sa yugto ng buhay natin na kung saan igagawad ng ating Panginoong Diyos ang Kaniyang paghuhukom sa bawat isa sa atin. Tayo ay haharap sa ating dakilang tagapaglikha balang araw at igagawad niya ang Kaniyang paghuhusga sa bawat isa sa atin ayon sa ating mga ginagawa. Kaya napakahalaga sa buhay natin ngayon na ihanda natin ang ating mga sarili. At kasama po sa paghahanda na iyan ay ang ating pagsusumikap na gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa, na maipakita natin sa paggawa natin ng mga mabubuti ang ating paghahanda. Nabigyan natin ng mukha ang mga laman ng ating mga dasal sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan.
Sapagkat kung ating babalikan yung huling paghukom ng ating Panginoong Diyos, ay titipunin niya ang kaniyang mga nilikha at ibubukod niya ang mga tupa sa mga kambing, ang mga mabubuti at ang mga masasama, na kung saan sasabihin niya sa mga nagsipagawa ng kabutihan, hali kayo, pumasok na kayo sa kaharian na inihanda sa inyo ng aking Ama simula nung kanyang likhain ng daigdig. Sapagkat nung ako'y gutom, pinakain ninyo ako. Nung ako'y uhaw, pinainom ninyo ako. Nung ako'y naging dayuhan, pinatuloy ninyo ako. Nung ako'y walang maisuot, binigyan ninyo ako ng damit. Nung ako'y may sakit at nasa bilangguan, binisita ninyo ako. Magtatanong yung mga nagsipagawa ng kabutihan, Panginoon, kailan ka dumating sa buhay namin? Nagutom, nauhaw, daging dayuhan, walang maisuot, at tinutugunan namin ang iyong pangangailangan. Sasagot ang Panginoong Diyos kung anuman ang ginagawa mo sa iyong kapatid at sa pinakaaba ay siyang ginagawa mo sa akin. At ang mga hindi natin ginagawa sa ating mga kapwa ay hindi rin natin ginagawa sa Kanya. Ang magdadala sa atin sa kaligtasan at sa kapahamakan ay ang ating mga ginagawa sa ating mga kapwa. Sana po ihanda natin ang ating mga sarili. Sana'y matuto tayong tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapwa. Amen. Kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang Kaniyang awa. At ating itugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa
kamay. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman, sa pamamagitan na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan na Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwalang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Pagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At bilang isang sambayanan ng Diyos, sama-sama po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairi. At magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At naway pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kapatid, ang ating banal na pagdiriwang ay naialay na po. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.